Magandang araw po o magandang gabi man, mga kapatid at mga kalahi. Muli po ay narito at nagbabalik ang ating pong channel ng pagsisiyasat upang patuloy na ating tuklasin ang maraming mga hiwaga at lihim ng mga salita ng Diyos. Ating maunawaan ang mga bagay na may kinalaman sa ating mga buhay. Kung gayon po, magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral at magkakaroon po tayo ng isang bagong paksa na ating pong tatalakayin at uunawain ang mga kahulugan na ating pong matutuklasan sa banal na kasulatan. At dahil dito ay gawin po natin pangulong paksa ang nasusulat sa unang Pedro. Ang kapitulo ay 3 at ang bersikulo ay 19. Sabi po ay ganito: na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Ito po ang tinutukoy ng Apostol Pedro ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya yung nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Anong bilangguan ito? Pagka po nababanggit ang salitang bilangguan, ang una-unang narirehistro sa ating pong kaisipan ay ang mga bilangguang kinakukulungan ng mga taong nakagawa ng malulubhang kasalanan sa kanyang kapwa, sa batas ng ating pamahalaan at sa lipunan na kanyang ginagalawan. Depende sa kanyang naging kasalanan, makukulong siya batay sa hatol ng hukuman. Kung gayon po, ang bilangguan ay kulungan ng mga taong masasama. Gayon man ang tanong po natin ay ito: ano ba yung bilangguan na ating pinag-uusapan at binanggit ng apostol na si Pedro na ang ating Panginoong Kristo ay nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan? Tutungayan po natin ang kasagutan at ito ay ating pong mababasa sa aklat na sinulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Ang kapitulo ay 3 at ang bersikulo ay 23 na ganito po ang sinasabi: ngunit bago dumating ang pananampalataya, ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan na nakukulong tayo hanggang sa ang pananampalataya ay ipahayag pagkatapos. Anong bilangguan ito na kinakukulungan ng binabanggit ng apostol na si Pedro na mga espiritu na doon ay pinangaralan sila ng ating Panginoong Kristo? Ang sabi po ng talata na ating binasa, nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan na nakukulong tayo hanggang sa ang pananampalataya ay ipahayag pagkatapos. Sa makatwid, hindi ito ordinaryong bilangguan. Ang bilangguang ito ay walang rehas. Ang bilangguang binabanggit ng talata, bilangguan na kinakulungan ng mga tao, at ang sabi ng Apostol Pablo ay bilangguan ng kautusan na kinakulungan ng marami hanggang sa panahong ito. Kung gayon malinaw po ang tinutungo ng ating paksa at ang ibig sabihin ng apostol na si Pedro. Mayroong mga nakabilanggo. Ang mga nakabilanggong ito ay hindi sa bilangguan ng mga tao, kundi ang bilangguang ito ay kautusan ng tinatawag ng Apostol Pablo na kulungan ng mga nahuli ng kautusan at ng kasalanan. Anong sinasabi po ng mga banal na kasulatan? Bakit sinabi dito na nakukulong sa kautusan, nakukulong at nabibilanggo sa kautusan? Ano yung kautusan na kinabilangguan ng binabanggit ng apostol na si Pablo? Tunghayan po natin at liwanagin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ito ay ating masusumpungan sa aklat ng mga taga-Roma. Ang kapitulo ay 8 at ang bersikulo ay 2. Basahin po natin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan.
Ano yung kautusan, kinabilangguang kautusan na binabanggit ng apostol na si Pablo? Yun po yung kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Sa kautusan at ng kasalanan at ng kamatayan, sabi ng apostol Pablo, pinalaya ako ng Panginoong Hesukristo. Gayon din po yung sinasabi niya sa maipapang mga talata, may kinalaman sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Doon po pinalalaya ang tao. Doon po nabilanggo ang tao at doon palalayain ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon ang tanong ay ganito. Meron po tayong aalamin sa bagay na ating pong binasa. Papaano ba pinalaya sa kinabilangguan? Yung sinasabi ng Apostol Pablo, nabilanggo ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Ang tanong natin, papaanong pinalaya? Paano ba yung pagkapalaya? Kasi po, sa buhay ng tao, ang taong nabibilanggo sa bilangguan ng ating pong pamahalaan, ng ating pong gobyerno, kaya po pinalalaya iyan, nakatapos na ng sentensya sa kanya. O di kaya naman, nabigyan ng parol. Yun po yung mga paraan para makalaya sa kinabibilangguan, kulungan ng mga tao. Tatapat sa kulungan ng mga espiritu, ang tanong natin ay ganito, paano pinalalaya? Yun po yung dapat nating maunawaan upang matuklasan natin ang katotohanan tungkol sa may kinalaman sa bilangguang walang rehas. Ang wika po dito sa Galacia, ang kapitulo ay 3. At ang kapitulo 5, at ang versikulo ay 1. Mababasa po natin ang ganitong pangungusap. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo Jesus. Magsitibay nga tayo at huwag na tayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Ulitin po natin ang basa. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo Jesus. Magsitibay nga tayo at huwag na tayong masakop na muli ng pamatok ng pagkaalipin. Gayon po yung pagkapalaya sa kinabilangguan. Si Kristo ang nagpalaya at ang mga pinalayang ito, ang sabi ng Apostol Pablo, huwag na sanang muling pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Ang ibig sabihin, huwag na sanang muling magkasala upang hindi maibalik sa kulungan. Ang tanong muli ay ganito, saan pinalaya? Pinalaya daw po sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Paano yung pagkakapalaya? Babalikan niya po natin muna ang kapitulo 6 at versikulo 18 ng Roma upang ating alamin ang may kinalaman sa pagkapalaya sa makatwid bagay, pagkapalaya sa kasalanan. At ang sinasabi ng banal na kasulatan ay ganito, ang wika po ng talata, at yamang pinalaya kayo sa kasalanan ay maging mga alipin kayo ng katwiran. Yung pong mga nakagawa ng kasalanan na nahatulan ng kamatayan, mula sa kanilang naging hatol, pinalaya ng ating Panginoong Hesukristo. At yamang pinalaya na kayo, ang wika ng Apostol Pablo, huwag na kayong maging alipin muli ng kasalanan, kung hindi ng katwiran. Ibig sabihin, gumawa na ng mabuti, yung pong pinalaya mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan, pagkat pinalaya na sila ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong ay ito, paano ba yung paraan ng pagkapalaya ng ating Panginoong Hesukristo? Halimbawa, yung mga taong nabilanggo sa, ang mga espiritu ay nabilanggo sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Sabi ng Apostol Pablo, pinalaya na tayo ni Kristo. Paano yung ginawa ni Kristong pagpapalaya sa mga espiritu na nahatulan ng kamatayan dahil sa kanilang mga naging kasalanan? Meron pong binabanggit muli ang banal na kasulatan tungkol sa bagay na ito. At masusumpungan po natin ang kasagutan sa kapitulo 4 at ang versikulo ay 3 hanggang 5. Makibasa nga po tayo, alang-alang sa ikauunawa natin, may kinalaman sa bilangguang walang rehas. Sabi ng talata ay ganito, gayon din naman tayo, nang tayo'y mga bata pa, tayo'y nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanglibutan. Datapwat, nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kaniyang anak
sap na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang matubos niya ang nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkukupkop sa mga anak. Yun po ang sabi at sagot ng apostol na si Pablo. Paano tayo pinalaya? Mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan at ang ating mga espiritu ay nakay Kristo no ngayon. Sabi ng apostol Pablo, nilinaw niya, nung tayo daw mga bata pa, sakop tayo ng pagkaalipin ng sinasabing mga panibagong aral ng sanglibutan. Ano yung aral ng sanglibutan? Lahat ng gawang masasama, yan po yung aral ng sanglibutan. Yan ang sumakop sa atin. Yan tayo nabilanggo, yun ang sinasabi ng apostol na si Pedro. Datapwat ang wika, nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. O yun po yung ating Panginoong Kristo, yung ipinanganak niya sa ilalim ng kautusan at isinugo ng ating Panginoon Diyos. Sa anong dahilan at anong layunin? Sa versikulo 5, upang matubos niya ang nasa ilalim ng kautusan. Yung po nasa ilalim ng kautusan ng kamatayan, ng kasalanan at ng kamatayan, matubos ng ating Panginoong Kristo at upang matanggap natin ang pagiging anak ng Diyos. Malinaw po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Sa kasalanan po, tayo ay pinalaya ng ating Panginoong Kristo, tinubos ang lahat at bawat isa sa atin. At dahil dito, tulad sa isang nabilanggo, tayo po ay ginawaran ng kalayaan ng kamakatibagay ng ating Panginoong Kristo. At ngayon tayo malaya na sa kasalanan, ang sabi ng Apostol Pablo, ay matanggap natin ang pagkukupkop bilang mga anak ng Diyos. Ngayon ang tanong ay ito, ano ngayon ang kondisyon sa lahat ng pinalaya? Ano ngayon ang tungkulin lang lahat ng mga tinubos ng ating Panginoong Kristo at nakalaya sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan? Halimbawa, mayroon po tayong dapat gawin. Lahat tayo na natubos ng ating Panginoong Kristo sa ilalim ng kautusan ng kamatayan, ng kasalanan at ng kamatayan, dapat po nating maunawaan ang bagay na ito. At ito po ay ating masusumpungan ang kasagutan. Sa banal na kasulatan sa Hebreo, ang kapitulo ay 6 at ang bersikulo ay 4 hanggang 6, mababasa po natin ang ganitong pangungusap ng banal na kasulatan. Pakinggan po natin ang wika ng talata ay ganito. Kapitulo 6, bersikulo 4 hanggang 6 ng Hebreo, ang wika ng talata ay ganito. Kapitulo 6, bersikulo 4 hanggang 6. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos ay hindi na maaaring baguhin muli sa pamamagitan ng pagsisisi. Yamang kanilang pinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Ano po yung sinabi ng talata? Yun daw mga tao na minsang naliwanagan na sapagkat natubos na ng ating Panginoong Kristo. Nakalasap na sila ng kaloob ng Espiritu Santo sa makatwidbagay ng kapanatagan, kapayapaan ng kanilang buhay, ng maligayang paglilingkod sa Diyos, at nakabahagi ang wika ng Espiritu Santo, ang wika ng talata, at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at mga kapangyarihan ng panahon darating, saka muling mahihiwalay sa Diyos, hindi na maaaring baguhin silang muli ng pagsisisi. Pagkat inilalagay nilang muli sa hayag na kahihiyan ng ating Panginoong Kristo at ipinapapakong muli sa krus ang anak ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, ang tanong natin ay ito. Naunawaan po ba niyo kung ano ang kahulugan ng tinatawag na bilangguang walang rehas? Yung po yung bilangguang pinakulungan ng maraming mga tao. Pati tayo nakulong doon. Na tapat sa pamamagitan po ng ating Panginoong Kristo,
pinalaya tayo sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. At ngayon tinatamasan natin ang kalayaan, ang ating pong tungkulin, pakaingatan na huwag na muling magbabalik sa paggawa ng kasamaan upang hindi tayo mabalik sa bilangguan ng mga espiritu sapagkat wala na pong kapatawaran kung gagawa pang muli ng kasalanan ang sino mang tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung ating paksa, bilangguang walang rehas. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating pong muling pag-aaral ng banal na kasulatan.